Nagkalayo sa isa't isa ang kambal na sina Maribeth at Maricel. Muling nag-cruise ang kanilang landas pagkatapos ng 10 mahabang taon ng pagkakahiwalay. Sa oras na ito, si Maricel ay engaged at ikakasal sa isang gwapong negosyanteng si George Araneta. Ngunit dahil sa isang inevitable situation, pinakiusapan niyang kakambal na magpanggap bilang siya. At kabilang sa pagpapanggap na yon, ang pagkukunwari din ni Maribeth bilang fiancé ni George. And so Maribeth left her old life to play Maricel and to learn to love George. Kinopya niya ang bawat katangiang nakilala nito sa kanyang kakambal. Sa maikling panahon ng pagpapanggap niya, bilang si Maricel ay natutunan niya itong mahalin. Subalit, paano kung matuklasan nitong siya'y isang impostor? Magagawa ba niyang palitan si Maricel sa kanyang puso o ipagtatabuyan niya si Maribeth para hanapin ang tunay niyang nobyang si Maricel? 1990. Susulatan mo ko palagi, Maricel. Patuloy ang pagluha ng 17 years old na si Maribeth habang yakap ang kanyang kakambal sa loob ng silid niya. Kahit nasa States ka na, huwag mo kong kakalimutan ha. Makakalimutan ba naman kita, kambal tayo? Sagot ni Maricel na napangiti. Kumpara kay Maribeth, mas malakas ang loob ni Maricel at hindi iyaking katulad niya. Kung sa bagay, mas matanda ito sa kanya dahil unang lumabas si Maricel mula sa sinapupunan ng kanilang ina. Bakit kasi sasama ka pa kay Daddy? Tanong ni Maribeth. Pwede ka naman dito sa amin ni Mommy ah. I'm sorry Maribeth, but I really like to be with Dad. Ikaw ang paborito ni Mommy at patuloy lang ako magsasalo sa'yo kapag nagstay ako dito. Mas maganda na yung magkahiwalay tayo para hindi tayo nag-aaway at saka babalik rin naman ako eh. Susulatan kita palagi. O kung may pagkakataon, bibisitahin kita. Ikikwento ko sa'yo ang mga nangyayari sa akin sa States. Promise yan ha? Promise. Nagyakap sila ng mahigpit. Sa kabila ng pangako yun ni Maricel, sobra pa rin siyang nalungkot nang lisanin ng kakambal ang kanilang bahay. Paulit-ulit na gumigiit sa isipan ni Maribeth ang paghihiwalay nila ng kanyang kakambal na si Maricel 10 taon na ang nakakaraan. Sa tuwing nalulungkot siya sa bahay nila sa New Manila ay naalala niya to. Kung naroon lamang ito, tsak na may makikinig sa kanyang pagdadalamhati ngayon. Lunes yun ng umaga at waring nakikiramay sa kalungkutan si Maribeth ang masamang panahon. Nakaupo siya sa rocking chair sa loob ng kanyang silid at mula sa nakabukas na veranda, pinagmamasdan niyang pagbuhos ng malakas na ulan. Wala siyang gana. Sa mga oras na yon ay gusto lamang niyang mapag-isa at gunitain ang masasayang sandali nila ni Victor, ang dati niyang nobyo. Si Victor na minahal niya ng husto, ngunit ipinagpalit lamang siya sa ibang babae. Isang linggo na ang nakalilipas simula nang makipagkalas ito sa kanya pagkatapos ng halos 2 taong relasyon nila. Hanggang ngayon ay hindi pa rin niya matanggap ang pangangyaring yon. Mararahang katok sa pintong pumukaw sa pag-iisip ni Maribeth. Ate, sabi ng katulong na napagbuksan niya ng pinto. Nakabakas sa mukha nitong tila panggigilalas. May bisita ho kayo sa ibaba. Sino Delia? Kunot noong tanong niya. Si Maricel daw ho siya, ang kakambal niyo. Sukat sa narinig ay nagmamadaling lumabas ang silid si Maribeth at pumanawag ng hagdan upang salubungin ang kanyang hiniinasahang panauhin. Bumagal ang paghakbang ni Maribeth nang makita si Maricel sa sala. Nakapamintana ang kanyang kakambal at animoy tahimik na binibilang ang bawat pagpatak ng ulan sa labas. Pagkatapos ng halos 10 taon ay ngayon lamang niya muling nakita si Maricel. Pinagmasdan niya ang kakambal mula ulo hanggang paa. She was all in black. Itim na bestida, itim na sapatos, itim na ribbon sa buhok at itim na panyo na lalong nagpatingkad sa kaputian nito. Sumulyap si Maribeth sa labas ng rehas ng gate at natanaw niya ang isang puting Mercedes-Benz na marahil ay pag-aari ng kakambal. Kamusta ka na, Maricel? Pagkaraay tanong niya. Punong-puno ng pananabik ang dibdib, humarap ito sa kanya. Not so good, Maribeth. May panglaw siyang nababanaag sa mga mata ni Maricel. Maganda pa rin ang kanyang kakambal, subalit tila may kapangitang ikinukubli ang makapal nitong make-up. Hapis sa mukha nito't nangangayayat ang katawan. Sa huling larawang ipinadala ni Maricel sa kanya ay napakaganda pa nito. Taglay rin nito ang pisikal niyang mga katangian, bilugang mga mata, matangos na ilong at nangagagandang labi. Subalit malaki ang naging epekto ng 10 taong pananatili ni Maricel sa Amerika dahil sa mga pagbabago nito ngayon.
Makapal ito kung maglagay ng makeup sa mukha. Ang lampas balikat na buhok ay medyo curly at golden brown ang kulay. Napakamoderno na rin ang pananamit na binagayan pa ng pagkikinangang mga palamuti sa katawan. Samantalang nanatili naman ang kasimplihan ni Maribeth. Manipis lang ang foundation niya sa mukha. Ang kanyang buhok ay mahaba, straight at itim na itim. Ang mga damit niya, bagamat nasa uso, hindi naman gaanong revealing. 10 taon nang nakakalipas, buhat na maghiwalay ang kanilang mga magulang na sina Elena at Jaime Carriedo. Ang mami nila ang tipo ng babaeng matapang at palaban. Hindi papayag ang kanilang ina na madehado, lalo na ng isang lalaki. Ang kanilang daddy ay nagbuhat sa mayamang angkan. May sariling negosyo, kilala at simpatiko. Nang matuklasan ng mami nila ang pambababae ng kanilang daddy, hindi ito nagpakita ng pagkatalo. Nakipagrelasyon din ng kanilang ina sa ibang lalaki na ikinagalit ng gusto ng kanilang ama. Isa yun sa dahilan ng paghihiwalay ng mga magulang nila. Bukod sa hindi pagkakasundo sa maraming bagay, nagtungo sa Amerika ang daddy nila. Kasama si Maricel na mas malapit dito. At doon yung nakapag-asawa to ng isang Filipina. Hindi na tumutol ang mommy nila nang isama ng kanilang daddy si Maricel. Tutal, siya naman ang paborito ng kanilang ina. Isa pa ay napagkasunduan na yun ng korte ng mga magulang nila na maghiwalay. Kahit papaano ay naging masaya naman silang mag-ina sa kanilang pamumuhay sa Pilipinas. Nang makapagtapos siya ng pag-aaral, ay tinulungan na lamang niya ito sa pangangasiwa ng pag-aari nitong restaurant. Sa huling sulat mo sa akin ay parang wala ka namang problema, Maricel. Pagpapaalala ni Maribeth. Sa 10 taon kasi nilang pagkakalayo, hindi naman sila tuloy nawala ng komunikasyon. Kahit ngayon lamang natupad ang pangako ni Maricel na bibisitahin siya sa Pilipinas. That was a year, Maribeth. Napabuntong hininga to. 1 taon na tayong walang komunikasyon. And I admit it was my fault. Masyado akong nagpakaabala sa negosyo namin ni Daddy sa Amerika at masyado akong in love sa isang lalaki kaya halos sa kanya na umikot ang mundo ko. Yes, for a while nakalimutan ko kayo ni Mommy. How is she? Iginala nitong mga mata sa kabahayan na waring hinahanap ang ina. She passed away 3 months ago, sagot ni Maribeth at napatungo. Stroke. Don't tell me na hindi mo natanggap ang telegram na pinadala ko. Gustuin man nilang magkaroon ng communication through phone ay hindi nila magawa. Bukod sa magkaibang oras sa Pilipinas at sa Amerika, pareho silang masyadong busy. Pansamantalang naumid ang dila ni Maricel habang pinangingiliran ng luha ang mga mata. Lumipat ako ng tirahan, pagkuway niya sagot nito. Iniwan ko ng dati naming bahay ni Daddy simula nang mamatay siya 4 months ago. Si Maribeth naman ang nabigla sa narinig. Wala na rin si Daddy? Pumiyok ang tinig na tanong niya. Plane crash, sagot ng kakambal na pilit pinatatatag ang tinig. He was on his way to Europe when it happened. Pansamantalang naghari ang katahimikan sa pagitan nila. Ang tanging maririnig ay impit na pag-iyak nila. Kaya ba naisipan mong bumalik ng Pilipinas? Tanong ni Maribeth pagkaraan ng ilang sandali. Pinahid ni Maricel ng panyo ang mga luha bago naupo sa sofa. Dumi 4 ito. Perhaps I'll be staying for good, sagot nito. Hindi ko na rin naman kayang pangasiwaan na mag-isa ang business namin ni Daddy. Before he died, ay divorced na siya sa second wife niya. Baog si Monica kaya hindi sila nagkaanak. Besides, nanditong negosyo ng boyfriend ko. We're engaged to be married. Ikakasal ka na? Gulat na tanong ni Maribeth. Tumango si Maricel at kasabay nun ay ang lalong pagbakas ng panglaw sa maganda nitong mukha. So dapat ay masaya ka, Maricel, sabi ni Maribeth. I love George so much, Maribeth. Nag-1 taon pa lang kami steady pero sigurado na ako sa nararamdaman ko sa kanya. Our wedding will be 4 months from now at natatakot ako. Natatakot saan? Natatakot akong iwan siya. Tumingin si Maricel sa kanya at kapag dakay, muling nalaglag ang masaganang luha mula sa mga mata nito. At bakit mo naman siya iiwan? Naguguluhang tanong ni Maribeth, sabay upo sa harapan ng kapatid. Ikakasal na nga kayo, natural na magkakasama na kayo sa isang bahay. Hindi ko alam kung magkakasama pa kami ng matagal. But why? Lalong lumalim ang kanyang pagkalito, humugot ng malalim na hininga bago tumugon si Maricel. I have an acute myelogenous leukemia. Sa wakas pagtatapat nito, nasa terminal stage na. Huwag kang magbibiro ng ganyan, pumiyok ang tinig na sabi ni Maribeth. It's true. Patuloy sa pagtulong mga luha nito at sa kalauna-unahang pagkakataon ay nakitaan niyang kakambal ng panghina ng loob.
It was too late when I learned of this dreadful disease. Ang sabi ng mga doktor abroad ay hindi na magtatagal ang 1 taon ng buhay ko. It's one of the reasons why I decided to come back. I want to see you before I die, Maribeth. Sa narinig ay muli siyang napaluha. Kung kailan magkakasama na silang muli ni Maricel, ay saka naman dumating ang ganitong problema. Ngayon ay naintindihan na ni Maribeth ang ibig sabihin na nararamdaman niyang hindi maipaliwanag na pagkabalisa nitong nagdaang mga araw. Hindi niya napigilan ang sarili niyang yakapin ang kapatid. Animoy noon lamang nakasumpong nang maiyakang balikat si Maricel na nagpatuloy sa paghikbi habang nakayakap sa kanya. Maya-maya'y kusa na itong kumalas at nagtungo sa nakabukas na terrace habang nagpapahid ng luha. Lahat naman ng tao ay mamamatay Pagpapalakas loob ni Maricel sa sarili. I'm 27 just like you. Napakaaga pa para kunin ako. But anyway, naging masaya na naman ako sa naging buhay ko sa mundong ito. Ayoko nang iyakan ng pagdating ng kamatayan ko, Maribeth. As much as possible, I want to be prepared. Gusto kong ilagay sa ayos ang lahat bago ako umalis. Alam ba ito ng fiancé mo? Hindi niya napigilang itanong habang lumalapit sa kapatid. Ayoko siyang saktan, Maribeth. Sagot ni Maricel habang nakatanaw sa malayo. He loves me so much. Ayoko makitang nahihirapan siya habang nakikita kong nahihirapan. Ayoko rin kaawaan niya ako at ng ibang tao. I want a peaceful death. Gusto kong manatiling buhay sa kanila. Those are the reasons why I decided to keep this dreadful disease for myself. Even Dad didn't have the chance to learn about it until he died. Sometimes nagtataka si George kung bakit may mga pagkakataong hindi niya ako mahagilap. When we were in the States, I had to be confined in the hospital for my chemotherapy. It helped me survive longer than 3 or 4 months. Magdadalawang buwan na kami dito sa Pilipinas. I have to undergo a series of chemotherapy again. Kaya gusto kong humingi ng pabor sa'yo. What is it? Seryoso mukhang tumingin si Maricel sa kanya. Magpalit tayo ng pagkatao, Maribeth. Diretsang saad nito. Mamamatay ang pagkatao ni Maribeth, ngunit mananatiling buhay ang pagkatao ni Maricel. Hindi kita maintindihan, Maricel. Napakunot noong sabi ni Maribeth. Gusto kong iwan mong lahat ng ito. Tumayo ka bilang ako sa piling ni George. Paglilinaw ng kanyang kakambal habang nakikiusap ang mga matang nakatingin sa kanya. Magpapanggap kang si Maricel hanggang sa matutunan kanyang mahalin. Kapag nangyari yon, hindi na siya malulungkot. Malaman man niya nakakambal lamang kita. Huwag kang mag-alala. He doesn't know much about you. Kagustuhan nun ni Daddy na kalimutan namin kay ni Mommy. Ayaw niyang pag-usapan namin kayo. Para sa kanya ang pag-ungkat sa inyo ay para na ring pagpapaalala sa pangit na paghihiwalay nila ni Mommy. Hindi nalaman ni Daddy na nagsulatan tayo hanggang sa mamatay siya. But I told George once na nasa Pilipinas ang mommy ko at kapatid ko. Pagpapatuloy ni Maricel, he knows that I have a sister but he doesn't know we're twins. Hindi na naman siya gaanong nag-usisa tungkol sa family background ko. Ang mahalaga sa kanya, nagmamahalan kami. Perhaps, sinadya yun ng pagkakataon bilang paghahanda sa pagdating ng araw na katulad nito. Hindi ko magagawang gusto mo, mabilis na tutol ni Maribeth. Kailanman, hindi mababaling sa ibang pagtingin ng lalaking mahal mo hanggang nasa isip niya ang kasama niya ay ikaw. Isa pa, napakahirap ng pinapagawa mo, Maricel. Magkapareho lang tayo ng mukha subalit may kanya-kanya tayong buhay. Iba ka't iba ako. Hindi tayo pwedeng magpalit ng posisyon. Hindi ako maaaring makisama sa isang lalaking hindi ko mahal. At mas lalong, hindi ko magagawang maloko ng tao. Hindi mahirap mahalin si George. Pilit na pangungumbinsi ni Maricel habang nakahawak sa kanyang mga balikat. Gwapo siya, mabait, mapagmahal at mayaman. I assure you, Maribeth, na sa maikling panahon ay iibig ka kay George. Hindi ko alam kung anong klaseng kasintahan ka para maisipang dayain ng ganito kalalaking pakakasalan mo. Hindi niya napigilang magtaas ng boses. Kung dadayain ko man siya, mas dadayain ko sarili ko. Muli na paluha si Maricel. Hindi mo lang alam kung gaano kasakit sa akin ang lahat ng ito, Maribeth. Gagawin ko to dahil mahal na mahal ko si George. At ayoko siyang masaktan. Kahit papaano masaya akong mamamatay kapag nakita kong nababaling sa aking kakambal ang pagtingin niya. Ayokong habang buhay niyang didibdibin ng pagkawala ko. Ayokong baunin ko sa kabilang buhay ang makikita kong kalungkutan niya. Ayoko, Maribeth. Please help me. Please. I can't and I'm sorry. Sunod-sunod na pag-iling ang ginawa niya. It's just a simple request from your dying sister, Maribeth. Basag ang tinig na sabi ni Maricel. Hindi mo malang ba ako mapagbibigyan sa natatanging kahilingan ko bago ako mamatay?
Pagkatapos ng lahat, hindi mo na ako makikita at sigurado ako magpapasalamat ka sa akin dahil binigyan kita ng isang lalaking napakahirap na matagpuan sa panahong ito. Isang lalaking magmamahal sa'yo ng lubos. Hindi kita pipilitin kung talagang ayaw mo. Patuloy ni Maricel. But in case you change your mind, you can contact me at these numbers. Binuksan ni Maricel ang bag at inabot sa kanya isang calling card. Pagkaraan, kinuha nitong hairbrush at sinuklay ang buhok. Hindi mabilang ang himlang kumapit sa hairbrush pagkatapos nun. Napalunok si Maribeth. It's just one of the effect of chemotherapy. Napabuntong hiningang saad ng kapatid. Hindi ko ma-imagine ang sarili ko kapag nakalbo na ako. Bahagyang tumawa si Maricel. Ngunit batid na Maribeth na pinipilit lamang itong pasayahin ang sarili. Maya-maya muli itong may dinukot sa loob ng bag. Isang larawan. Ibinabayo ni Maricel sa meseta bago tumayo. See you sometime, Maribeth. I have to go. Pag-isipan mo mabuti ang mga sinabi ko. Humalik ito sa pisngi niya bago humakbang patungo sa pinto. Maricel! Pigil niya rito pagkaraan. Nang humarap to, niyakap niya ng mahigpit ang kapatid. I miss you, aniya. Welcome home. Tahimik na ginantihan lamang ni Maricel ang yakap niya. Pagkaraan ng ilang sandali ay nauna na itong kumalas at walang salitang umalis. I'm terminally ill, Maribeth. Paulit-ulit na gumugiit sa kanyang isip ang mga sinabi ng kanyang kakambal habang sinusundan niya ito ng tingin. It won't last a year. I'm dying. I'm dying. I'm dying. Maricel. Hindi napigilan ni Maribeth ang mapaluha. Matagal man silang nagkahiwalay ng kapatid, masakit pa rin sa kanya ang malamang bilang na ang mga araw sa buhay nito. Nang makalayo ang Mercedes-Benz, muling naupo sa sofa si Maribeth, pinagmasdan ng lalaki sa larawang iniwan ni Maricel sa center table. Sa likod nun ay nakasulat ang pangalang George Araneta. Napakagwapo ng lalaki sa larawan. Ang mga mata ay tila nakangiti. Matangos ang ilong, ang mga labi ay maninipis at waring kay sarap halikan. Marahil ay hindi nga ito mahirap mahalin. Ngunit ayaw pa ring makiayon ni Maribeth sa nais mangyari ni Maricel. Ang nais ng kapatid ay isang panluloko at hindi yun maaatim ng kanyang konsensya. Matuling lumipas ang mga araw. Hinintay ni Maribeth ang muling pagbisita ni Maricel, ngunit nabigo siya. Nais niyang magdamdam sa naisip na kaya lamang siya pinuntahan ng kanyang kapatid ay dahil sa bagay na gusto nitong ipagawa sa kanya. Gayunpaman, nananabik siyang muling makita si Maricel at makasama to. Ang kakambal niya, ang tanging natitirang kapamilya. At sa ganoong pagkakataon, katatapos lamang nilang maghiwalay ni Victor at naghahanap siya ng taong mapanghihingahan niya ng mga sama ng loob. Hindi lang isang kaibigan, kundi isang kapatid na alam niyang makikinig sa kanya. Ngunit nasaan na si Maricel? Hindi siya nakatiis na hindi tawagan ng isa sa mga numerong nasa calling card ng kapatid. Hello? Isang maginoong tinig ang narinig ni Maribeth na sumagot at may ilang sandaling naumid ang kanyang dila. Hello? Muling sabi ng lalaki sa kabilang linya nang manatiling tahimik si Maribeth. Ang tinig na yon ay animoy isang magandang musika sa kanyang pandinig. Gusto niyang pagalitan ng sarili sa naisip na gusto niyang marinig ng matagal ang tinig ng lalaki kaya hindi niya magawang ibaba ang telepono. Who is this? Hello? Sa wakas sinasabi ni Maribeth. Maricel, honey, where are you? Kaganitong tanong. Walang duda, si George Araneta yon, ang fiancé ni Maricel. Napanunok siya. Magkaboses nga pala sila ng kakambal. Honey, I miss you so much. Patuloy ni George, nasa tinig ang sobrang pananabik. Akala ko ba 1 week ka lang na magbabakasyon sa mga distant relative mo sa Baguio? You've been away for almost a month now. Tila na umid ang kanyang dila. Tsak niyang nagsinungaling si Maricel dito. Wala silang kamag-anak sa Baguio. Napangiti si Maribeth nang masulyapan ng larawan ni George na nilagay niya sa ibabaw ng bedside table. Ini-imagine niya ang bawat pagbuka ng scent sa wall nitong mga labi habang pinakikinggan niya ang tinig ng lalaki. Come on, hon, speak up. Nakikiusap ang tinig na sabi ni George. Alam kong nagtatampo ka sa akin dahil hindi ako nakasama sa'yo. Mas inuna ko pang business pero kung gusto mo, susunod ako sa'yo dyan. Just tell me how to find the place. Goodbye. Sa kawalan ng masasabi ay naibaba ni Maribeth ang telepono. Nadagdagan ang kanyang pagkabalisa matapos ang ginawa. Nasaan si Maricel? Nagsisinungaling kakambal sa fiancé nito? Maya-maya tumunog ang telepono, nakahinga siya ng maluwag nang mabosesan si Maricel. Sobrang kalungkutan ng mababanaag sa mga mata ni George Araneta matapos ibaba ang telepono, nag-iisip na naupo siya sa sofa.
Ang totoo ay nagtungo lamang siya sa bahay ni Maricel sa Blue Ridge upang magbakasakaling madarat na ng kasintahan doon. Hindi ba sinabi ng mamo kung hanggang kailan siya nawawala? Pagkaraan ay tanong niya sa maid ni Maricel ng mga oras na yon ay nagpupunas ng mga vase sa sala. Hindi ho Sir George sagot ng 30 anyos na katulong. Hindi ho ba nagpaalam naman siya sa inyo? Nagpaalam siya sa akin na magbabakasyon sa Baguio pero ang sabi niya 1 linggo lang. Napabuntong hininga siya ng malalim. Kilala mo bang mga kamag-anak niya sa Baguio? Naku, wala pa ho ako nakikilala ni isa sa mga kamag-anak niya dito. Galing ho kasi ako sa agency at magdadalawang buwan pa lang ako kay Ma'am Maricel. Sige, kapag bumalik siya, pakisabi na lang na tumawag sa akin. Sige ho, mabibigat ang mga hakbang na nilisan niya ang bahay ni Maricel. Natagpuan ni Maribeth ang sarili na nasa harapan ng isang katamtamang laki ng rest house sa Batangas ilang oras matapos niyang makausap si Maricel. Nakaharap yun sa dagat, isang mapanglaw at tahimik na dagat. Dinala si Maribeth ng kanyang mga paa hanggang sa loob ng bahay. Sinalubong siya ng isang matandang katulong. Tinuro siya nito sa isang silid kung saan naroroon ang kakambal. Marahan siyang kumatok. Pagkatapos ay binuksan ng pinto. Tuloy ka, Maribeth, sabi ni Maricel na animoy pagod na boses. Nakahiga ang kapatid sa kama, habis ang muka, at namumutla ang mga labi. Napakalaki rin ang ipinayat nito kaysa nang huli silang magkita. May ilang sandali siyang napatda sa kanyang kinatatayuan sa pintuan. Parang hindi niya kayang patuloy na saksihan ang kahabag-habag na kalagayan ni Maricel. Waring tumanda ng ilang taon ang anyo nito ngayong walang nagpapagandang make-up. Sumikip ang kanyang dibdib. Tila nararamdaman din ni Maribeth ang paghihirap na nararamdaman nito. Halika, Maribeth. Anyaya ng kapatid na pilit ngumiti. Maupo ka rito sa tabi ko. Dahan-dahan siyang lumapit at naupo sa gilid ng kamang kinahihigaan ni Maricel. Huwag kang matakot at mandiri sa akin, sabi nito. Pag uwi mo, don't think of my face. Just look at yourself in the mirror at isipin mong ganyan pa rin ako kaganda. Hindi ako natatakot at nanidiri sa'yo, pagwawasto niya sa maling akala ng kapatid. Hindi ko gustong makita ka sa ganitong kalagayan, Maricel. Bakit ka naririto sa rest house nang walang ibang kasama kundi isang katulong at isang malungkot na dagat? Dapat ay nasa ospital ka at doon nagpapagaling. Sinabi ko na naman sa'yo ang dahilan, hindi ba? Balik tanong ito. Gusto kong panatilihing lihim ang lahat ng ito. Ayokong kaawaan nila ako, Maribeth. Besides, hindi na naman ako gagaling Pinatatagal na ng chemotherapy ang buhay ko pero habang lumilipas sa mga araw ay lalo akong nahihirapan. Huwag kang mag-alala, may magaling na doktor na sa tuwin na nagpupunta rito para tumingin sa akin. Tinawagan kita sa bahay mo at si George ang nakasagot sa akin pagtatapat niya. Madalas siyang bumisita sa bahay kahit na alam niyang wala ako doon. Napangiti si Maricel. Can you imagine how much she loves me, Maribeth? Oo, mukha ngang mahal na mahal ka ni George. Kaya walang dahilan para magsinungaling ka sa kanya, Maricel. Bakit hindi mo sabihin sa kanya ang totoo? Kahit paano makakabawas sa paghihirap mo, makitang marami nagmamahal at nag-aalaga sa'yo. Sigurado ako, ibabalik ka ni George sa Amerika at doon ipapagamot. It won't help. May namung luha sa mga mata nito. Ilang doktor nang tumingin sa akin sa States at nagsasabing huli ng lahat. There's no real cure to this disease, Maribeth. Ayoko makita ko ni George. Sa itsura kong ito ngayon, gusto kong manatiling buhay sa kanyang isipan ng kagandahan ko. May tipid ng ngiting sumilay sa mga labi ni Maricel habang hinahaplos ang mukha niya. Katulad ng kagandahan mo, Maribeth, ikaw lang ang makakapagpanatiling buhay sa akin. Please, do me a favor. Umuwi ka sa bahay ko, sa iyong magiging bagong tahanan. Pag-aralan mong mahalin si George at turuan mo siyang mahalin ka. Nag-iisa ka. Nalulungkot at kung wala na ako'y malulungkot din si George. You need each other. Hindi siya kumibo. Please, Maribeth, hinawakan ito na mahigpit ang kanyang mga palad. Pagbigyan mo na ako. Maligaya kong lilisanin ang mundong ito kapag napagbigyan mong kahilingan ko. Please? Hindi na niya nagawang sumagot o tumanggi. Basta na lamang pumatak ang masaganang luha mula sa kanyang mga mata nang yakapin niya ng mahigpit ang kapatid. May pagkakait pa ba niya ang natatanging kahilingan nito? Gayong bilang na ang ilalagi nito sa mundo.